At yung December ay mula sa Decem, meaning 10. Dahil isiningit yung July at August na pangalan tuloy sa maling number yung last 4 months ng taon. Heat equals energy. Nagbabanggaan ang active particles kaya nagkakaroon ng space at nag-expand ang air kaya mas mababa ang density. May ibang silbi pa ba ang mga dam? Oo naman, tulad ng Hoover Dam sa US na isa ring power plant. Pinapower ng tubig sa dam yung large rotating devices kilala as turbines. At alam niyo ba yung slang term kapag nahulog kayo sa surfboard at nakainom kayo ng tubig dagat? Sabi nila, para ka raw uminom ng Neptune's cocktail, ipinangalan sa God of the Sea dahil sa sobrang alat, cinnamon at ibang spices. Nagawa rin nilang powder ang cacao beans at na-incorporate nila ito sa mas maraming pagkain. Mapapasigaw kayo pag nasakyan nyo ang tallest roller coaster in the world na may taas na 465 feet. Yan ang Kingda Ka sa Six Flags Great Adventure na nasa Jackson, New Jersey. Sa fastest roller coaster naman, within 4.9 seconds, haharurot ka from 0 to 149 miles per hour. Ito ang Formula Rosa doon sa Ferrari World sa Abu Dhabi. Super bilis! Dapat mag-seatbelt! May question ako, I believers. Anong force yung pumitigil sa ating mahulog habang sakay ng roller coaster? A. Gravitational force. B. Frictional force. C. Centripetal force. Ang sagot dyan ay letter C, centripetal force. Kapag umiikot ka doon sa roller coaster loop, may force na tutulak sa'yo papunta sa center of rotation. Ang pushing force din na ito ang rason bakit hindi nadidiskaril at umaandar ng matulin ang roller coaster. Depende sa laki at hugis ng loop kung gaano katulin ang... Alam mo ba kung paano nag-charge ang phone mo? O paano sumisindi ang ilaw? O bumubukas ang TV nyo? Dahil ordinary na para sa atin ang mga ito, hindi na natin napapansin ang extraordinary science sa likod ng gamit nating appliances at gadgets. Salungat sa iniisip ng marami, hindi si Benjamin Franklin ang nag-imbento ng kuryente dahil matagal nang meron ito sa kalikasan.
Ang kidlat ay natural electricity na nabuo kapag ang mga electron ay tumalon sa pagitan ng mga ulap at lupa. Pinatunayan ni Franklin na ang kidlat ay kuryente sa kanyang sikat na kite experiment. At siya ang unang gumamit ng mga terminang positive at negative charge. Kahit di nila ito inimbento, sila Franklin at Thomas Edison ay tumulong para magamit ang power ng kuryente sa ating bahay. Tinayo ni Thomas Edison ang unang planta ng kuryente noong 1882 sa New York City. Nagbigay ito ng kuryente sa 85 buildings. Ang mga power plant ngayon ay nagbibigay na ng kuryente sa libu-libong bahay sa pamamagitan ng mga power line na nakalatag sa ilalim at taas ng lupa. Ang electricity ay dumadaloy ng 90% na speed of light o 186,000 miles per second. Kaya napakabilis ng pag-on ng mga bagay na pinapatakbo nito. Trivia timer! True or false? Hindi gumagamit ng kuryente ang mga appliances kapag naka-off. Ibig sabihin ng off ay walang kuryente, di ba? Hindi rin. Kapag naka-off ang mga appliances at electronics, pero naka-plug pa rin, gumagamit ito ng idle electricity. Kaya ang sagot ay false. 32% ng konsumo sa kuryente ng isang bahay ay mula sa idle power. Isang paraan para makatipid at mabawasan ang singil sa kuryente ay i-unplug ang mga appliances at electronics kapag hindi ginagamit. I believe! Kaya ng science sagutin ang sari-saring tanong tungkol sa mundo. Pero ang dami pa ring misteryo. Gaya ng, gaano ba karami ang galaxy sa universe? Pero balikan natin ang tanong mo kasi nagtataka rin ako kung para saan ang stripes ng zebra. May tinatawag na evolutionary theory. At ayon dito, hindi lang ito pamporma. May silbi ito para makasurvive ang mga zebra. Matagal inakala na yung stripes ay para makaiwas sa predators. Malilito daw ang kaaway na pumili ng isang zebra mula sa tropa. Pwede. Pero may mga bagong teorya. Posible daw na yung stripes ay para hindi mag-init ang zebra. Parang aircon. Ang lamig! Mas na-absorb daw ng black stripes ang sikat ng araw kaysa sa white stripes. Dahilan para umikot ang hangin sa balat ng zebra, pangontra sa init. Sabi naman ng iba, yung stripes ay depensa laban sa kagat ng mga langaw na nagkalat sa mga kapatagan ng Afrika. Dahil sa stripes, naiibang itsura ng zebra sa angka ng mga kabayo. Walang magkaparehong stripes kaya raw nakakatulong ito para makilala nila ang isa't isa. Parang fingerprints. May tatlong klaseng zebra. Pinakamarami yung maliit na plain zebra, yung endangered na Grevy's zebra, at yung rugged mountain zebra. Gaya ng mga kabayo, sama-samang namumuhay at laging gumagala ang mga zebra para makahanap ng pagkain. Hindi sila pihikan. Okay lang ang tuyo at makunat na damo. Yung sariwang damo para sa ibang hayop na. Parang lawnmower. Sa bawat tropa, may mas maliliit na grupo ng pamilya. Isang lalaki, mga asawa niya, at mga anak nila. Mula 1 to 3 years old, kumakalas na ang mga lalaking stallion para sumama sa tropa ng mga pagala-galang binata. Hanggang sa lumakas sila at kaya nang magbuo ng sariling pamilya. Pero malupit pag nag-aagawan sila sa nililigawan. May kagatan, tadyakan, na kung minsan nauuwi sa disgrasya. At kung lusubin man sila ng leon, papalibutan lang nila ito hanggang sa umatras ito. Hindi lang pala sila puro forma, matapang din ang mga zebra. I believe! Ang pinakamalayang picture ng space ay mula sa Hubble Telescope na ipinangalan sa American astronomer na si Edwin Hubble na nagsabing ang cosmos ay puno ng iba pang galaxies. Napatay si Hubble noong 1950 bago pa napatunayan ang kanyang teorya. Pero noong 1990, ang telescope na pinangalan sa kanya ay pinadala sa Discovery Shuttle papuntang space.
Ang mga larawang ipinadala ng telescope ay nagbigay daan sa mga scientists na kumpirmahin ang teorya ni Hubble sa pamamagitan ng pag-reveal ng libo-libo mga galaxies na may 13.2 billion light years ang layo. Wow! Out of this world! Ang Hubble ay responsable sa karamihan ng alam natin tungkol sa deep space. Kinumpirma nito ang teorya ni Edwin Hubble na maraming kalawakan at paglawak ng universe. Nakatulong ito sa petsa ng Big Bang pabalik sa 13.7 billion years ago. Pinakita nito ang napakalaking black hole sa gitna ng kalawakan at naging mahalaga ito sa paghahanap sa mga extrasolar na planeta. It's trivia time now! Gaano katagal inaabot ang Hubble sa pag-ikot sa paligid ng Earth? A. 95 minutes B. 95 hours or C. 95 days? Ang sagot ay A. 95 minutes. Kayang mag-zoom ng telescope habang lumilipad ng 17,000 miles per hour. At kaya rin itong kunan ang isang insekto mula sa layong 7,000 miles. Noong 2021, nilaunch ang James Webb Space Telescope, ang $9 billion na tagapagmana ng Hubble. Ang level up na deep space telescope na ito ay ipapadala 1,000 miles sa space kumpara sa 350 miles ng Hubble. Panahon lang ang makakapagsabi kung anong mga bagong matutuklasan ang naghihintay sa dulo ng kalawakan. I